Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. RH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.
Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri Asenso, tuwing Sabado, 3:00 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri Asenso. Magandang hapon, Agri Ascension na naman po tayo araw ng Sabado. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Henry Uri. At para po kay Mama Aniet Araceyong, Assistant Director ng The Agricultural Training Institute o ATI, ako po si Miss Karen Oyong. Tuwing unang araw po ng Marso ay pinagdiriwang ang World Pig Day. Ba? Kasabay ang National Women's Month. Parang hindi magandang Combination. Sapagkat ang mga kababaihan conscious yan hindi masyadong kumakain. Pero kasi ako naman bilang kababaihan, I speak for the kababaihan na mahilig sa lechon, mahilig sa pork chop. Masarap kasi kumain din naman. Sinigang na baboy. Na makapal ang taba. Ikaw naman. Kaugnay nito, tampok sa ating programa ang kwento ng isang farm manager ng Cagayan Valley Swine Farmers Association. Ang kanilang asosasyon ay tinawag na KAVASFA at benepisyaryo ng Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion o INSPIRE program ng DA. At partner sa tulong ng ATI ba? Ito yung mayroon silang training, saan ba ito? Ano ba tawag dito? Ano to? ATI International Training Center on Pig Husbandry. So, yun po. Muli silang bumabangon mula sa African Swine Fever o ASF sa pagpapaigting ng biosecurity, pagpapalago ng alagang baboy at pagbubukas ng bagong kabuhayan. Kaya pala yung mga mister minsan nagseselo sa mga baboy. Kasi merong husbandry. Ba't ba tinawag na husbandry? Ma'am Yet, corny joke namin, pinapatawa lang namin ang sarili namin. Tita jokes. Kasi lagi mo kaming inuuli lang, Ma'am Yet. Namimiss ka na namin, Ma'am. Namimiss ka na namin, kayo ni JM, ha? Marami-rami na kayong pasalubong na ibubuwis pagbalik. Ayan, so yan ang ating tampok sa atin mamayang pagtatanghal sa isang buwan ng kababaihan ngayon pong season na ito sapagkat yung manager mismo partner ng Swine Farmers Association, farm manager ng Cagayan Valley Swine Farmers Association ang atin pong makakasama. Pero bago po yan, pag-usapan din natin ng February 28, kasama po kami ni partner Karen, yung nagpunta tayo ng Benguet. Yes. Beyond Fresh. Yes. Strawberry Innovations in Benguet. At ang nakasama natin partner doon ay sina Ma'am Jenaline Pultino, siya po ang owner ng TLZ Garden, at si Ma'am Margaret Atinyao, siya din po ay owner naman ng Care Berry Green Crops Farm sa La Trinidad, Benguet, at mukha silang mag-BFF partner. Oo, di ba? Ang mga magaganda't mga matatalino at magaling magnegosyo mula sa Benguet. Tampok ko ang strawberry growers mula sa La Trinidad. Kaya tinawag nilang Beyond Fresh, kana ay bahagi po nila ang kanilang karanasan sa production at yung value adding partner. So yung TLZ Garden naman, may lawak siya na 500 square meters. Hindi siya ganun kalaki, partner, 500 square meters. At nagsimula noong 2015. Ang pangalan nito hango sa pangalan ng 3 anak ni Ma'am Jenaline Pultino. Ayan. Pero yung Care Berry Green Crops Farm ay 500 square meters din na taniman. 80% ay strawberry at ang 20% naman ay gulay tulad ng lettuce at herbs. Sa 500 square meter, partner, makakapaghanap buhay at negosyo ka na talaga. So proof itong dalawang farm na to, yung TLZ Garden, siya yung Care Berry Green Crops Farm. So yung dalawang farm na to, kabilang pala siya dun sa Benguet State University Agri-Based Technology Business Incubator Innovation Center, Incubatis. So sila po ay sumailalim sa 4 na taong training. Medyo matagal nga lang at may mentoring bago makapagtapos sa programa. Yung produksyon at presyo po ng strawberry, nag-harvest po sila mula December hanggang May at maaaring mag-ani kada 3 araw.
Yung isang taniman, tumatagal ng December to May. Tapos pag anihan na, every 3 days pwede mag-ani. Pwede na. Tapos umaabot na po sa 400 kada kilo ang malalaking strawberry at yun namang medyo maliliit lang 160 pesos. Oo. Diba? Tapos di ba nagulat tayo kasi meron pala yung, alam natin yung strawberries, kulay red, as in mapula siya. Pero meron palang white strawberry variety at mas mahal daw to ha, sabi ni Ma'am Jen. Sabi niya, mayroong Japanese white strawberry na variety, tinuturing na premium variety. Pag sinabing premium, parang mas mahal. Dahil mas kakaunti ang production nito kaysa mas mataas ang presyo. Kaya mas mataas ang presyo kumpara sa karaniwang pulang strawberry. Gusto nating matikman yan, yung white strawberry na yan. Bukod doon sa fresh strawberries, gumagawa sila ng strawberry jam, preserved strawberries at blended strawberry para sa cakes at pastries. Mayroon ding jam na may halong chia seeds. Para sa mga health conscious. Mangga at blueberry. Yes. And of course, hindi po nila nakalimutan yung suporta na natanggap nila. Specifically galing po sa Department of Agriculture at sa Department of Trade and Industry tulad nung tunnel greenhouse. Yan. Nakatanggap sila ng mga seedlings. May tulong po sa marketing. Kasama na dyan yung branding at product labeling. Nakatulong din ang mga seminar training upang mapalago ang kanilang negosyo. Meron nung mga challenges o hamon sa production sa kahit ano namang negosyo Malaking hamon daw na naranasan nila yung pabago-bagong klima. At saka siyempre yung mga peste at yung sakit tulad ng botrytis. Sensitive ang strawberry kaya kailangan ng tamang pag-aalaga. At kung may pondo, mainam maproteksyonan sa isang pagtatayo ng greenhouse. Yeah, so medyo kailangan may tender loving care, di ba? Sensitive kasi, partner. Pero dahil nga dyan ay nagkaroon ng Strawberry Festival at farm tourism ang Benguet. So ipinagdiriwang ang Strawberry Festival starting March, ito na yon, ongoing hanggang April. Pwede pa tayong humabol, partner. Kasamang paligsahan sa pinakamabigat at pinakamatamis na bunga. Bukas din ang kanilang farm para sa strawberry picking sa mga turista. Located po yung farm nila sa kilometer 6 sa La Trinidad, Benguet. Ayan, alright. Sa kabuuan, ito ay nakatuon sila doon sa kanilang sariwang ani pero marami silang value adding at agritourism at sa pamamagitan po ng tamang kaalaman, suporta ng pamahalaan, sipag ay binibigyang pugay po natin sila, mga kababaihan din naman mula dyan sa Benguet dahil nakapagpuproduce sila ng dekalidad na produkto dahil ginagamitan po nila na maingat na pagtatanim hanggang sa makabagong paraan ng pagpoproseso. That was our previous episode last Saturday. Ngayon, alamin natin ang mga balita mula sa DA at ATI. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Ihatid po sa atin ni Karen. Thank you. Kasamang Henry, narito na ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month, good news para sa mga kababaihang negosyante sa Muntinlupa. Pinalakas ang Women's Food Hub sa lungsod matapos maglaan ng Department of Agriculture ng 2.5 million pesos sa ilalim ng Kadiwa Financial Grant Assistance Program para sa modernisasyon ng Muntinlupa Training and Resource Center for Women. Nagdagdag naman ng 1.5 million pesos ang pamahalang lungsod, kaya umabot sa kabuuang 4 million pesos ang puhunan para sa pasilidad na inaasahang makatutulong sa paggawa ng value-added food products at pagpapalago ng kabuhayan ng mga kababaihan sa komunidad. Samantala, good news din para sa mga magniniyog. Pinasinayaan noong February 25 sa Mabini, Bohol ang kauna-unahang white copra drying facility sa bansa na ipinagkaloob sa Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative. Ang 32.5 million pesos na pasilidad ay tinayo sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan sa pangunguna ng PhilMec, katuwang ang Philippine Coconut Authority at Department of Public Works and Highways. Layunin nitong mapahusay ang pagproseso ng niyog at makatulong na mapataas ang kita ng mga magniniyog sa lugar.
Samantala, para sa iba namang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa DA Central Philippines at ibisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At inanyayahan naman po ng ATI Region 4A na lumahok sa training on agricultural extension management na gaganapin sa March 9 to 13 sa DA-ATI Calabarzon sa 13 Martires City sa Cavite. Para makasali, kailangan sagutan muna ang diagnostic tool. I-scan lang ang QR code na nasa poster o bisitahin ang kanilang Facebook page para sa link. Nasaan po yan? Meron yata tayong mga photo dyan. Pakita po natin, RHTV. At paalala na limitado lamang ang bilang ng slot at ang DA-ATI Calabarzon ay magpapadala ng kumpirmasyon sa mga mapipiling kalahok. Ano nangyari? Bakit hindi naka-flash? Ayun. Thank you very much. Samantala, bukas pa rin ng Maya na yan eh. Ano? Tama ba? Okay. So, yung una po, nandun po yung QR code. Pakita po natin. Urong po tayo konti. Yan, para ma-scan po ng mga nanonood at nakikinig. Ayan, okay, thank you. Samantala, bukas pa rin ang aplikasyon para sa 2026 Mentoring and Attracting Youth in Agribusiness o MAYA Internship Program. Ito ay 6 na buwang pagsasanay na may mentorship, skills training at 20 weeks po na on-site internship upang ihanda ang kabataan sa agribusiness. Maaring pumili sa entrepreneur track para matutong magnegosyo o employment track para magkaroon ng karanasan sa mga agriculture-related offices. Kabilang sa benepisyo ang 500 pesos na allowance per day, employment opportunities at startup support para sa mga kwalipikado. Kung kayo po ay interesado, bumisita lang sa pinakamalapit na ATI Regional Training Center o tingnan ang kanilang official social media page para sa kabuang detalye. Abangan ng iba pang mga announcements mula sa ATI, i-follow po sila sa Facebook, X, Instagram at TikTok at ATI Interactive. Naka-flash na po sa ating mga screens at bisitahin ang kanilang website sa www.ati.da.gov.ph. Yun lang. Alright, yan po ang ating agribalita. Hatid po sa atin ni Karen. Babalik tayo 3:17. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos!
Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
namamamahayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio. Graduing may foot bath sa bawat pasukan, limitahan ang pagbisita ng mga hindi otorisado, at panatilihing malinis ang paligid ng kulungan. Disiplina at kalinisan, proteksyon sa babuyan. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Okay, narito na po ang ating guest para sa ating paksa. Partner, sino bang ating kakausapin? Siyempre, ang topic po muna natin ngayon ay Inspire Program para sa muling pagbangon ng swine industry. Ayan, laman ng balita. Kasi naalala mo, partner, binabalita din natin sa ating programa, weekday program, ang Balansyado. Pagka may African swine fever, maraming naapektuhan na ating mga kababayan. So, ang ating guest for today ay isa siyang farm manager ng Cagayan Valley Swine Farmers Association o CAVASFA, a Doctor of Veterinary Medicine, Master of Animal Science, licensed professional teacher din siya, and ongoing Doctor of Philosophy, major in Animal Science. National Product Manager din siya sa East Asia Veterinary Products Incorporated at nagtuturo, instructor po sa Isabela State University. Farm consultant din po siya sa Region 2, yan po yung Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino provinces. Private freelance technical speaker din po siya, specializing in breeding and biosecurity management. Hindi ka rin po busy, Doc. Ano? Dami mong ganap. Ayan po si Doktora Jeanette. Tama po bang aking pag-pronounce sa kanyang second name? Arnie Henove. Hi, Dr. Jeanette. Welcome po sa ating programang Agri Asenso. Hello, Sir Henry. Mayroon hong hindi nabanggit sa inyong portfolio. Mayroon ba ako nakalimutan? May nakalimutan ka. Siya po ay isa ring beauty queen. Oo nga, nakalimutan ko. Nakalimutan mo. Siya po ay beauty queen. At pero Dr. Jeanette, naku, ang dami nyo naman, tama si Karen, dami nyo pinagkakabalahan. Nakakatuwa naman kayo. Ano po? Pero kayo aabalahin muna namin dito sa ating paksa. Ano ho? Itong ano ba ito? Cagayan Valley Swine Farmers Association. Bigyan nyo nga kami ng konting background nito. Ano ba ho itong samahang ito? Sino? Cagayan Farmers Association po. Ito po ay tumpok ng mga hog raisers na galing sa ibang province, Philippines, Nueva Vizcaya, Isabela, and Cagayan po. So, we are all devastated sa buo po kami ng aming kaso. Kaya yun po, Sir Henry. Okay. So, Doc Jean, ilan po, gaano po muna kalaki yung mga miyembro, mga kasamahan po natin sa CAVASFA? Yes, Ma'am Karen. Natin dito, iba't iba pong hog raisers na dati po ay malalaking mga farm dito sa Region 2. Isa po sa pinakamalaki dyan, nasa 300
nagsakong yung dati na kung tusin nasa tibo ang kanyang baboy, ganyan. Pero dahil po sa ASF, naubos po ito. So maliit at malaking mga grupo po kami dito na lahat po ay devastated ng African swine fever po. Okay. Okay, partner. Kasi itong samahan po ninyo, ano po, ano po ito? Isa rin sa beneficiary po ng Inspire? Apo. Yes, Sir Henry. Oo. Ang Kabasta po ay beneficiary ng project is Integrated National Swine Production Initiatives for the Recovery and Expansion Program po ng Department of Agriculture. Initiative po nito at to repopulate Ma'am, hello ma'am. po yung breeder bases natin Doktor. and i-restore livelihood na apektado po ng ASF. Doktora, siguro mag-adjust lang kami ng kaunting signal po ninyo. Ano, medyo partner sayang yung mga dinidiscuss si Doktora. Oo. Can we have another option? Baka better to Maybe, Doc Jean, i-on mo lang yung camera mo, tapos we will call you dun sa mobile number na pre-provide. Dun na lang po yung audio. Pero para makita ka pa rin po namin, kasi maganda na may video, pero yung audio ay kunin po natin sa cellphone. So standby lang po, papatawagan po namin kayo. Ayan, sige. Kasi ma-discuss mo ma'am siguro yung Inspire. Ano ba ito? Anong programa ito, paano ito maa-avail, sino mga qualified dito, ano? Pakitawagan mo nga yung cellphone. Ma'am, may tumatawag po kami ngayon sa cellphone ninyo, but you can still mute your camera. Ang audio kukunin natin sa cellphone, pero yung video naka-on. Yan, naka-on yung video. Kasi mukhang nasa ba si ma'am ngayon? Si Dr. Jean. I think siya nasa Cagayan. Medyo malayo. Yung signal. Ayan, kasi. Sige. At tabayanan. Alam mo yung problema ng mga magbababoy partner talagang ang hirap ding labanan pagka tinamaan kasi ang pagsakit na ng mga baboy, no? Ang bilis makahawa at tapos pag dumatayan sila ng isang alaga, partner, malaking lugi. Oo. Malaking lugi talaga. Damay ang kung may 12 ka, wala nakakaligtas. Ayan, balikan natin, Doktor, ha? Yes, sir. Ayan, very good. Ayan, mas okay na. Ma'am, yung Inspire, pakidiscuss nga ninyo para sa iba pa nating mga nakikinig. Ano ba ito? Sino ang qualified? Paano nakaka-avail nito? At ano ba ang malaking tulong nito sa mga magbababoy? Yes, Sir Henry. Ang Inspire program po ng Department of Agriculture through the NLP project po and sa mga LGU din po, ito po ay initiative po ng ating pong gobyerno para po sa repopulation po ng ating swine herd, para po ma-rebuild yung mga breeder bases po na sinasabi natin dahil naubos nga po tayo at devastated tayo ng ito pong African swine fever. Ito yung binuo para po ma-restore yung mga livelihood po natin na apektado po ng, actually, delubyo po ang tawag namin sa ASF po na yan eh. And ang mga qualified po na mag-apply or makakuha po ng mga ganito pong mga grants, ito po ay through application po, nag-apply po kami, meron po kaming association, either mga FCA po, yung may mga cooperative din po, pwede po kayo mag-apply. May mga requirements lang pong i-accomplish, letter of intent and everything po, para po ma-i-approve po nila ang pagbibigay po ng project po sa inyo. And sa mga gusto pong mag-inquire, may andyan po ang ATI, mga regional field offices po nila, pwede po kayong mag-inquire sa kanila. So ito pong Inspire project po na ito, this is a 10 million worth of project. So ito po ay para masuportahan ng mga farmers, hog raisers po na makabangon through modernized po ng mga biosecurity facilities. Ito po yung tinatawag po nating mga naka-aircon po na baboy. Wow. Sana tayo din naka-aircon. Opo, naka-aircon po sila at ang mga breeder po natin na ginagamit dito ay talaga po mga high-quality genetics. Wow. Para po maibigay talaga natin yung magandang performance sa mga alaga nating baboy sa repopulation natin.
So this is a 30 sow level swine multiplier breeder farm po, Sir Henry and Ma'am Karen. Tanong natin kay Doc Jeanette. Doc Jean, before kayo naging Inspire beneficiary, ano po ba yung sitwasyon ng ating mga hog raisers dyan? And specifically kayo po kasi may sarili rin po kayong farm. Mukhang common po kasi yung tinatawag na backyard hog farm na yun na, sa likod lang ng bahay. Tapos parang makeshift lang yung mga kulungan siguro nila, yung kainan. So, ito rin po ba yung sitwasyon bago po yung mga hog raisers natin dyan ay naging beneficiary ng Inspire program? Okay. Thank you, Ms. Karen. Actually po, Ms. Karen, no, dati po, bago po kami maka-avail nito, iilan lang po yung mga nakakategorize sa mga commercial or semi-commercial farms. Karamihan po talaga mga backyard yan. Opo. Malaki po yung kaibahan kasi dati po, yung mga racers po natin, sa likod bahay lang, considering pakain nila, mga simple lang po yung kanilang mga kulungan, at ang kanilang mga breeder stock, hindi po ganun kagaganda. So, napakalaki po ng difference. Compare po itong sa ngayon po, makikita niyo po dyan sa atin po mga pictures and videos, very international standard na po yung ina-apply natin dito. Through the help po ng API IPCPH. So, with that po, nasusunod na po yung proper and tama talagang pag-aalaga na kailangan ng isang baboy. So, malaki po yung difference noon compare po sa ngayon, considering yung biosecurity protocol po na mas intensive po ngayon kumpara po dati. Kaya po tayo napakadaling maapektuhan ng mga sakit dati po. Kumpara po ngayon, mas okay na po. Ano ba mamang standard ngayon ng pagbababuyin sa Pilipinas? Yung parang malapigiri sa Ohio? Wow, nakapunta ka na ba doon? Hindi, kasi sa Ohio, sa US, yung may pinakamaraming kwan eh. Di ba ma'am, nagpuproduce Pig farms, pig farms, malalaki. Kasi ang linis na, pero alam nyo, mawalang galang na talaga sa mga magbababoy. Meron pa rin tayong nakikitang mga piggery ma'am na talagang minsan napapabayaan, lalo yung backyard. No? Yes, pero sir. sana i-level up din natin. Kasi ang gandang tingnan, ayun, pag malinis, yung mga baboy, palaging, ayan tingnan mo. Pati yung kanilang inaapakan pala, may ibang... Parang may mating Ma'am, yan yung air conditioned. Sir? Yan yung air conditioned na mga babuyan. Yes po. Opo. Tunnel ventilated building po yan. Naka-cold control system po sila. Di ba pwede daw electric fan lang? Sir, pag malamig, practical po, nag-electric fan po yung mga Kita mo nga naman partner, ha? Baka kinukulambuan pa rin yan. Para hindi malamukan. Hindi, pero kasi mahalaga nga na up to international standards, tama, no? Para pag alam nung mga consumers kung saan kung paano release, paano pinalaki po yung bibilhin po nila, kunyari kakain po kayo ng karne, alam niyo po na malinis, secure po kayo para sa inyo at para sa inyong pamilya. Pero ang tanong, Miss Jean, ano po ba yung pinakamahalagang knowledge o kaalaman at saka yung technology po na natutunan nyo mula dito sa program na Inspire? Yes, Ma'am Karen, no? Malaki pong consider talaga dapat nating una po sa ngayon yung breeder stocks po. Kasi po itong Inspire project, this is designed for breeders talaga, yung quality produced, the genetics. So nag-invest po kami sa aming pong mga inahin or mga parent stock po na sinasabi natin. Meron po kaming 2 boar, which is sila po ay considered as grandparent stock. So pure breed po talaga sila. At meron po kami mga inahin, mga large white, sila po yung aming pong pinag-match para po i-produce natin ay quality breeding stock. So una po yan, the genetics is very much important. Pangalawang, Ma'am Karen, is the facilities and the management. Kasi po, dyan talaga natin matitest kung gaano ka-effective at kaganda yung pag-produce natin ng mga alaga nating hayop. And sabi ko po, international way, so considering sana ang Pilipinas ay magkaroon ng marami pang ganitong klaseng project para po mas ma-level up or ma-improve talaga natin yung production level po natin. So, very important. And to follow na lang po siguro yung mga
technicalities or any other veterinary support na kailangan po ng ating mga alagang hayop. Kasi yun po yung mga 3 factors na talagang kino-consider po natin. Ma'am, At bonus na lang po, Ma'am Karen and Sir Henry, yun pong dekada na po na eksperyensado ng ating mga kasamang hog racers. Kasi balik-balik na rin mo man po yan, nasa nag-aalaga pa rin po kung paano pagagandahin ang kanilang mga produce. Oo, ma'am, paano napabilang itong inyong babuyan sa Inspire program? Yes, Sir Henry. Magandang tanong po yan. Actually po, ang Kabaspa po, kami po ay 120 members po kami. Iba't ibang magbababoy po dito sa Region 2. May mga iba po, backyard lang, may 3 inahin, 5 inahin. They own their farm, they manage their farm. Nagbubo kami ng grupo, nag-apply po kami, yun po yung naging nangyari. And ito po nga yung Kabaspa po na ito, lahat po, meron po kaming mga board of directors, may mga officers po kami na nakatutok po dito sa production po natin. And we are very much lucky din po kasi through the initiative po of our chairman, Dr. William Medrano, dati po siyang undersecretary din po ng DA, siya po talaga yung pumalampag sa aming lahat dito na mag-avail po ng ganitong project. Okay, talagang meron din pong guidance in fairness, ano. Pero alam naman po natin, Doc Ginette, na marami rin pong challenges, meron din pong competition ang ating mga hog racers from siguro mga imports ba, mga imported na mga karne, tama po ba? So paano po ninyo ginagawa na maging competitive naman po ang ating hog racing industry po dito sa Pilipinas? Well, siguro dyan na muna po sa inyong lugar, sa inyong region po. Yes, ma'am. Ma'am Karen, ito pong ating pong Kabaspa farm. Anyway, this is a multiplier breeder farm po. No? So, ang mga pinapalabas po natin dito ay mga kulig, mga piglets po. Ano po. And we are very proud po na ang mga sinusuplayan po natin ay mga government agencies like ATI, Region 2, mga DA, ganyan po. At yung mga piglets po natin, grow nila into grow out or mga fattener or yung mga pangkatay na po. So, with that, alam po natin ang importation, isa po yan sa mga nagiging problem po talaga namin din, especially dito sa Region 2. Pero po, with this project po na Inspire, yung mga produce po natin because we have the quality breeders, so yun po mga, in terms of, sa mga nag-aalaga na po ng pang-grow out na mga karne, very much maganda po yung kanila pong pag-aalaga dahil isang advantage po maganda ang lahi So with that, ilang buwan lang nila kaalagaan, mabilis lumaki yung hayop, mabilis mag-gain ng weight. So ilang months lang po, pwede na nila itong ikatayin or i-market, ganyan. Pero po, mas makakatipid sila compare sa mga ordinary na baboy lang na piglet na palalakihin nila at aalagaan, na kung saan po mas lalong matagal nilang palakihin. So dito po sa atin, ilang months lang, advantage, lumalaki agad, katay agad, mas malaki po ang kanila pong kita. So with that, kahit may mga importations po tayo. Alright, ma'am, kami po ay magko-commercial break lang sa studio. Babalikan po namin kayo sa iba pa nating pag-uusapan about the Inspire program po ng DA at ATI. Partner, babalik tayo 3:43 ng hapon. DCRH number. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang Technotip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Asenso. Tutukan ang Techno Tip. Isa sa mga layunin ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program ng Department of Agriculture ang pagbibigay ng dekalidad na breeding stock para sa mas matibay, mas produktibo at mas sustainabling babuyan. Sa tamang pagpili at modernong pagpapalahi, masisiguro ang mas mataas na kita at mas ligtas na produksyon. INSPIRE ang gabay, babuyan ay magtatagumpay.
Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Alright, balikan natin, partner, ang ating panauhin. Yes, si Dr. Jeanette Henove. At marami siyang fans sa ating Facebook Live. Thank you. Doc Jeanette, si Wish for Joy Season Henove. Binabati niya si Nenita, si Gren Farn, and si Rufino Jake Henove. And si Leo Cervantes Havares. Tapos, Doc Jeanette, tinan mo, may message dito. Sabi, single ka daw, looking for partner. Si Jerome Hapon Reynosa. Hello daw po, sabi niya. Ma'am, sige, yung tanong natin, partner, baka... Yes, oo nga. Tungkol po sa merkado naman, kumusta po yung benta, merkado? How is the market po? Matapos po yung Kavasfa maging beneficiary ng Inspire program, Doc Jeanette. Ma'am Karen, marketing natin, no? We are very much, po ngayon, nag-aagawan po, actually nauubos po yung aming mga stock. Kung pwede nga lang po, paanakin namin ito aming mga baboy kaya po hindi po talaga kaya ng sabay-sabay. So we are serving po, as I have said kanina po, ang API Region 2, lahat po ng kanilang mga SIRP, mga SIRP project po ng mga grow out partner, sa amin po naman nanggagaling po yun. Bilang pagbibigay, thank you din po sa kanila for giving us the project. And yung mga miyembro po namin, hello po pala sa mga Kavasfa members po namin sa buong Region 2, sila po yung mga priority din po na binibigyan namin ng mga magagandang materyales sa piglet. And yung iba po, mga farm po within the region din po na gusto pong mag-repopulate, mga private sector, mga private agency po. So, medyo nauubos po at out of stock po kami minsan sa aming mga piglet po na minamarket. Ayun. Ma'am, ibig sabihin talagang positive. Oo. At ito na nga, meron tayong World Pig Day na tinatawag. Ano ang kahalagahan po na meron tayo nito sa mga hog raisers? Sir Henry, no, for me, my personal thought with that, for that concert, World Pig Day, lagi ko pong sinasabi, lagi lang tayo maging positive, no? Yan po yung nagpapaalala na kahit na devastated po ang karamihan ng ating mga hog raisers dito sa aming rehiyon, buong sa Pilipinas, yan po yung nagpapaalala sa atin na still, we need to fight, kailangan pa nating bumangon, mag-repopulate. There's still hope po, Mr. Henry, no? Yun po yung paalala siguro na maganda para sa atin ng World Pig Day dahil kailangan natin i-celebrate yan taon-taon. So kailangan natin bumangon. Kailangan natin mag-hope, magkaroon ng pag-asa pa rin at magkaroon ng magandang production for yearly production. Kasi partner, alam mo, pag ang baboy ay hindi na bumangon, kinakabahan na ang may-ari. Bakit? Oo. Dahil baka ito ay kung ano ng sakit ang mararamdaman. Okay. O kaya naman baka siya'y napilayan. Naku. At pagka ang baboy ay may pilay, ay hindi masyadong maganda ang nagiging presyo nito sa merkado. Yes. Lalo na kung may sakit, sapagkat hindi naman pwedeng ibenta ng may sakit na Correct, baboy. Oo, kaya dapat kahit puyat ang baboy, puyat talaga. pababangunin at pababangunin mo yan. Nako. Ayun nga. Pero dahil nabanggit nga ni Ka Henry kanina, Doc Jeanette, may World Pig Day, paano naman to nakakatulong para maging, kumbaga yung ating mga kababayan, conscious naman sila dito sa selebrasyon na ito. At makakatulong ito para mapalakas pa yung local industry po natin ng baboy. Yes, Ma'am Karen. Para sa akin po, maganda po yan na meron tayong sineselebrate na World Pig Day dahil dito po sa aming region ngayon, very active po ang ating mga LGU, especially ang ating mga MAU, ang ating mga Provincial Agriculture Offices na i-celebrate po yung World Pig Day na yan dahil kagaya po last week lang meron kaming mga nakita na mga ordinansa na ipinapalabas ng iba't ibang mayor ng mga lungsod, mga bayan po dito sa Region 2 in terms po sa pag-update or pag-monitor po ng mga presyo po ng baboy. So with that celebration, nare-remind po ang mga industriya ng kababuyan, I will use the term po na ganyan, no? Maganda po at nakakalampag sila, nare-remind sila na uy, kailangan ng ganito, ganyan. Uma-action po sila, Miss Karen. So maganda po yan na implication. Ayun. Celebrate po. Ma'am, sa tingin ho ninyo, sa pangkalahatan,
Ano ang malaking suliranin ngayon ng mga magbababoy? Is it the export? Is it the feeds? Yung ASF, is it ano ba, yung mga sakit? Is it the market itself? Anong problema ng magbababoy sa Pilipinas? Yes po. Sir Henry, ang sabihin namin mga magbababoy, number 1 pa rin po talaga na challenge or kinakasakutan natin talaga ay yung pong African swine fever. Considering wala pang stable at fixed na solusyon para dyan. Although we are into that, pero hindi pa po ganun ka-stable. So, karamihan po ng mga nag-aalaga ng baboy, hesitant pa po sila. Medyo may takot pa po may takot pa. Kaya hindi sila makabomba ng maraming produksyon because of that scenario. Pangalawa po, andyan na po yung challenge dahil nga po sa importation. So, we leave it to the experts. Sabi na nga po natin sa mga boss natin dyan sa gobyerno, baka kaya nilang actionan yan. Although lagi po kaming nakikimiting with the National Hog Federation of the Philippines, kila Sir Chester Nuwarentan, kila Sir Alfred Nang, they're doing po some meetings naman na po dyan. And isa pong factor po talaga, Sir Henry, is the high cost ng feed. Isa din po namin tinigan yung mga veterinary supplies po na hindi po talaga tayo kompleto. Puro bili pa po tayo sa ibang bansa. Yun po yung lagi nating nakagawian na. And isa din pong factor, last time nag-attend kami ng International Summit, isang pong pinag-usapan doon ay yun pong kakulangan ng mga veterinary technical support po. Kagaya po namin mga veterinaryo, iilan lang po ang mga veterinaryo natin dito sa Pilipinas, karamihan pa nag-abroad. So, parang isa po yan ngayon sa mga challenges po na kinakaharap po talaga. Partner, may brain drain. I-follow up ko lang ito. So, having said that, ma'am, yung mga binabanggit ninyo yan, parang imposibleng maging self-sustaining tayo pagdating po sa karne ng baboy. Talagang kinakailangan natin mag-import. Or kaya ba kung pagtutuunan ng pansin? Sir Henry, with that po, we had a meeting last week lang din po with the Hog Federation of the Philippines. We are very much excited po for this 2026 dahil meron po sila ngayong binubuo na ito rin po connected with the repopulation process na parang nasa 40,000. I'm not final pa po sa sa details, pero meron pong nakaabang po na proyekto ngayon ng ating pong gobyerno, the Department of Agriculture and the Bureau of Animal Industry. Mamimigay po sila ng mga ganitong proyekto para po mas mapalakas pa po at medyo baka po sakaling mabawasan ng importation po natin. Hopefully po this year talaga may ibigay na yung mga proyekto po na yun. Okay. At syempre, dahil Women's Month rin po ngayon, Dr. Jeanette, nabanggit nyo, kumukonti po yung mga veterinary practitioners po natin. Specifically, nagsispecialize po sa ito nga po, yung sa ating hog industry po. Ano po ba ang iyong wish? Ayan, o mensahe? Ayan, para dumami din naman po. Mag-inspirasyon. Kayo po, I'm sure, marami pong mga kabataang, mga kababaihan gustong pasukin din po ang pagiging vet, yung mga animal lovers po natin dyan. Yes, Ma'am Karen. Yun nga po, sa karamihan po kasi talaga parang na hindi sila ganung interesado sa industriya ng kababuyan or pagbababoy po, Miss Karen. Dahil sabi nila, yung iba talaga, hindi siya ganung kalinis na trabaho dahil nga po, amoy pa lang. Marami na pong nagre-react dyan. Pero para sa amin po, amoy pera po lahat yung mga yan. Okay? So sa mga veterinarians po dyan na, sana po marami pang mag-enroll. Target lang po natin dyan, hiling din po namin last time, is yung sa salary grade din po kasi. Sana lang din i-review at ayusin yan para po marami pong maggusto na bumalik or pumunta sa ganitong industriya. Dahil karamihan po nasa small animal practice, ganyan. So, ibang usapan din naman po yun. And dito po sana sa mga veterinary school, alam ko po yan, marami pong mga activities para po mas lalo silang maka-inspire ng mga estudyante pa na mag-enroll. Napaka-promising po ng profession po ito. Considering po na marami po tayo natutulungan, lalo na sa pagkain, sa food industry po talaga. Isa po tayo sa mga kailangang magparami pa ng ganitong project. Alright. Ma'am, salamat po sa pagsalo po ninyo sa ating programa at good luck po sa inyong negosyo. Kayo ay makokontak, tama ba, sa inyong main office sa Itchagi, Isabela?
Yes po, sir. Alright, si Dr. Jeanette Arnie Hinobe, ang farm manager ng Kabaspa, Cagayan Valley Swine Farmers Association. Thank you, ma'am. Salamat po and good luck. Thank you so much. Alright. Yan na po ang kabuuan ng ating Agri-Asenso ngayong araw ng Sabadong ito. Sa ngalan po ni Ma'am Nyet Arceo, kami po ang inyong nakasama. Ako po si Miss Karen O. Yong. At ako naman si Henry. Yes, siguro pahuling ihabol na lang natin to. Mag-enroll sa mga libreng online courses sa e-learning portal ng ATI. Naka-flash na po sa ating mga screen. So paki-flash po www.elearn.e-extension.gov.ph. Mag-subscribe sa YouTube channel ng ATI Central Office. Pwede rin pong i-follow ang Facebook page. Ipopost po ang highlights tungkol sa naging topic po natin ngayong araw. Bisitahin po sila sa ATI Interactive. I-follow din po sila sa Instagram, X at TikTok at ATI Interactive. At para sa mga katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center na naka-flash po sa ating mga screen. Maraming salamat po sa ating lahat. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso. This time check is brought to you by ACS Management. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, inis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba.